Istoryahan lang yan. Oo, kwentong kutsero. Kwentong kutsero, pero at the same, of course, para sa akin, hindi yan maganda para sa ating bansa kasi pangit na headlines yan. Because ako, dahil sa aking West Philippine Sea na yung atikain ko sa West Philippine Sea, parati kong kausap yung military. Close friends ko sila, even yung paano hindi kong kaibigan natin si Secretary Lorenzana, walang coup plot or attempt or ganyan. Talagang professionalized na po yung Armed Forces of the Philippines. Kaya para sa akin, nakakainis yung mga ganyan statements kasi pag foreign investor ka or wala kang alam masyado sa Pilipinas or hindi mo nakakausap yung mga sundalo, baka isipin mo pwede magkakagulo sa Pilipinas kasi yung South Korea nga na napaka-developed country, muntik na nag-martial law, yung Thailand na katabi natin, nagkakudeta. So para sa akin, destabilizing ganitong rhetoric, kay joke time lang yan. Sinabi na, I don't know kung si Senator Trillanes ba yan or si Justice Carpio dun sa isang podcast natin, sabi niya, hindi siya maging seditious kasi walang sumiseryoso. Kasi laging joke? Well, kasi hindi credible yung tao. Like, let's say, si Panelo, right? Like, walang seryoso doon. Para sabi ko, yes, siguro yung legal threshold, yung quantum, hindi abutan. Pero para sa akin, dahil kausap ko yung mga investors, kausap, international media, kasi, assassination sa president, sabi ko, yun ang concern ko. Destabilizing yung rhetoric na irresponsible at intriguing na yan. Yun yung problema, Richard. Kasi minsan, ginagrab sila. Diba? Yan yung nagiging headlines ng mga newspapers natin. At sa international, ng social media. Yeah. So, ang sa akin, ang pag-aanalisa ko dito, Richard, ginagawa nila talaga na maging the country would appear na chaotic. Correct. Diba? Para maybe, walang mag-invest. Pag walang nag-invest, okay, ang lalabas niyan, mahina ang Pangulo. Kapag magulo, ngayon papalabasin nila, ang gulo-gulo. Palalabasin nila, naku, ang crime rate sa panahon ni Pangulong Marcos, mataas. Sa amin, tahimik. Ang mga droga na issue, lahat yan, halos na solve. Ngayon, ang dami na naman droga. Mind conditioning to, Richard. So, para... Well, fear-mongering, I would say. Yes, para ang dating sa tao, naku, mas magaling na Pangulo. Kailangan natin. Ang Duterte. Kaya sa susunod na eleksyon, dapat Duterte. Pero, again, ginagawa lang nila to. Para masira ang... Well, buti pa, attorney, susunod na election kasi yung vice-presidente mo ngayon whose constitutional line of succession is a Duterte. Pag-usapan natin impeachment issue later on. Pero ngayon, yung isa pang sinasabi nila, exactly, ang katulad ng sinabi nyo, panahon ni Digong, lahat ng mga drug addict, lahat ng snatcher, takot, madali maglakad kung saan-saan, kahit anong oras. Ngayon, dami ng snatcher, daming drugista. At ako, nakausap ko si General Torre, PNP, tinignan ko yung numbers. Saan galing yung rhetoric na yan? What are the facts of the case? That's why, lately, ito lang, parang nagkaroon ng podcast si Mayor Baste. Tinanong sa akin kahapon sa press briefing. Sabi ko, meron na naman pala. Wait, may podcast si Baste? Nag-podcast na sila. Meron siyang channel, right? Yeah. Sige, check natin. So, yun na naman. Ang pinapalutang na naman nila, panahon ngayon, napaka-lenient daw ng Pangulo patungkol dito sa paggawa ng krimen. Correct. Diba? Pero sabi ko, okay, kung yan ang sinasabi mo, ipakita mo yung statistics mo, data mo, hindi puro laway lang. Hindi ba, anong nangyari sa kanila, puro, again, making intrigues, puro intriga, parang doon yata sila pinanganak eh. Parang doon na sila lumaki sa intriga. DNA nila. Oo, kasi nasa dugo na nila yung paggawa ng intriga. Right. So, hinamon natin. According sa record, sabi mo nga, PNP, even Senate President Cheese, pinacheck niya yan eh. Kasi yan din ang sinisigaw ni Senator Robin Padilla na dati, mas okay, nakakalabas kayo ng tahimik kahit gabi. Chinek ni Senator SP Cheese, base sa records, mas mataas ang crime rate during the time of former President Duterte. So walang basihan si Mayor Baste. Well, hindi ko maintindihan. Paano mo masabi na mababa yung krimen nung panahon ni Digong when... Okay, sabihin natin for the sake of argument, bumaba yung snatcher, yung mga petty crimes, tumaas yung homicide rates, tumaas yung mga deaths under investigation. Paano mo masabi na mas safe ang isang komunidad kung may 10,000 kang patay, pero mas kumunti lang yung snatchers mo? Para medyo... petty crimes. Yeah, di ba? Dapat yung pinakamalaking crime ay homicide. Yung may mga namamatay under suspicious circumstances. Uy, pero alam mo ba? Pero si General Torre, di ba at the time nandun siya sa Davao City,
chinek niya yung records doon sa Davao, yung mga blatter, mukhang nililinis. Remember that? Right. Dinodoktor. So, ibig sabihin, ibig sabihin, nakita ni General Torre, teka lang, hindi nyo lahat nangyayari. Yung lahat na nangyayari dyan, hindi nyo nilalagay. So, lumalabas tuloy, mukhang ang linis-linis. So airbrushed yan. Na-photoshop nila yung numbers nila sa Davao. Because pag tinignan mo yung homicide rates, Davao isa sa pinakamataas, if not pinakamataas. In fact, even traffic na nga, pinakamataas sila sa bansa. So ang sinasabi natin basically dito is, hindi lang intrigero, hindi lang istorya, medyo budol. Budol King. Yes, Yun ang tawag ko. Now, speaking of Budol King, balikan natin yung issue ng drug war ni Digong. Kasi proud na proud sila. Napanon nila. Lahat maayos. Ganun. Sabi na, 3 to 6 months. Wala na mga kriminal. Wala na mga drugista. Ano yung true track record? Because base sa pagkaalam ko, walang tunay na big fish na nahuli. Yung isa nga, bumisita pa nga kay Digong sa Malacanang. Alam na natin, letter P at letter N. Next thing you know, biglang nawala. I mean, no offense pero yung mga nahuhuling mga supposed drug lords na iba, hindi mga big fish mga yan. What is the real score base sa mga ebidensya na meron tayo from PNP and mga others pagdating dito sa issue ng drug war ni Digong? Budol ba yung drug war niya? In a sense na, wala namang big fish na nahuli Maraming nagsasabi, di ba? Yung mismo nakakaalam ng mga records, hindi naging successful yung sinasabing war on drugs. Kasi ito lang. Tandaan natin, napakalaki ng nawalang shabu doon sa sinasabing magnetic lifter. Yeah. Doon pa lang. Tanong natin, tao mo nasa loob. La Peña, BOC Commissioner, bakit si La Peña at that time dinideny na meron lamang shabu yun? Isabi ni dating PIDEA Chief Paul Aquino, inupuan yan Inupuan niya ng sniffing dog. So meron yan. Nasaan? O ba't hindi nila yun napakita? Hindi nila yun nahanap? Ang balita lang sa news, sa ibang mga nabasa natin, kumalat yata yan sa Mindanao. Balita lang yan. Well, sa Quadcom, lumabas din yan. And si Senator Trillanes sa mga others, meron silang teorya na actually, hindi lang budol yung war on drugs. Baka fig leaf lang yan. Baka, pang-distract lang yan from a different bigger operations. Now, obviously, hindi tayo nandito to litigate that case. Yes, Ang sinasabi lang natin, baka hindi lang ito destabilization and intrigue, baka nagdi-distract din sila dahil questionable yung record nila. I mean, tanongin natin, bakit si Basa hindi tumatakbong mayor? Bakit pumasok pa yung tatay niya? Kung magaling talaga sila sa Davao. Diba? Yeah. Bakit biglang hindi na siya tumatakbong mayor? Yes, diba? kung talagang magaling siya, di ba dapat, mas bata siya. Exactly. Yung si dating Pangulong Duterte mukhang hirap ng lumakad. So bakit kailangan niyo pa siyang pahirapan kung kayo na mismo magagaling dyan? Exactly. So, yung pa lang alam natin may mga kulang. Now, so ano yung pagkakaiba ng kasalukuyan na administrasyon pagdating dito sa issue ng war on drugs? Dahil tuloy naman yung war on drugs, except iba yung methodology at paraan. What's the difference? Okay, sa nababalitaan And natin. gaano ka-effective base sa alam natin? Sa nababalitaan natin, maraming nahuhuli. Yung pumapasok dito ng mga droga, maraming nahuhuli. At yan naman nasa records din. Siguro ang difference nga ito, walang dugo na dumadanak. Sa paghuhuli or kahit na sinasabi natin war on drugs, walang dugo na dumadanak. Unlike before, meron pronouncement at inamin din ni dating Pangulong Duterte na ini-encourage niya pa. Ino-order niya yung pulis. Sabihin dun sa mga suspect. Suspect pa lang to nahuli. Encourage them to fight. Anong reason? Para nanlaban, no? Yeah. Pag in-encourage mo yan to fight, yung self-defense, kunwari ng mga pulis, ma-justify. Yun yung reason doon. Kaya encourage them to fight. The problem is, inaamin niya yung mga strategies niya. Labag sa batas yun. Imagine mo, pag pulis ka, nahuli mo, pusasan mo, ikulong mo, patrial. Dapat may due process. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, as compared today, walang due process nun. Pag ikaw ay pinagbintangan, suspect ka pa lang, wala pa talagang ebidensya, wala, kill na agad. Yun yung pagkakaiba. And sa tingin niyo, mahalaga yung mga hearings, yung mga investigations na nangyari. Obviously, separation of powers, executive, iba yan sa legislative. Pero bilang isang attorney, bilang isang officer of the court, in the past or at least,
Sa tingin niyo, mahalaga itong mga hearings na nakikita natin? Kasi kailangan natin pag-usapan yan in the context also of the Sara impeachment. Dahil doon sa Quadcom hearings, hindi lang lumabas yung mga alleged anomalies or anomalous activities sa ilalim ng pamumuno ni Sara Duterte sa Department of Education. Lumabas din yung mga allegedly, yung baho, yung mga anomalies, if not, really violent practices under the whole Duterte family. Kumbaga yung franchise nila, di ba? Again, I know you're speaking for the Malacanang, iba yung Quadcom, pero ano yung basa niyo on those hearings? As a lawyer. As a lawyer? As a lawyer. Hindi siguro malalaman din ng taong bayan kung hindi nagkaroon ng Quadcom hearing. Kung hindi nagkaroon ng hearing ang Committee on Good Government. Okay? Kailangan din ito malaman natin kung tinatago ito, especially the confidential funds. At the time of former President Duterte, minanggit ba niya yung tungkol sa confidential funds? Hindi daw nga siya magre-report dahil confidential yan in nature. Pero may guidelines, Richard. Yeah. Dapat yung sundin to. Hindi pwedeng sabihin na, confidential to eh. Hindi namin pwedeng sabihin sa inyo. That's wrong. May guidelines to. Kahit nga si Ma'am Heidi Mendoza eh. Yes. Alam niya kung anong guidelines. Hindi pwedeng walang report, tapos alias lang. So pag may alias ka, dapat may record pa rin mismo sa opisina. Ganito yan, Richard eh. Ang mangyayari kanyan, halimbawa, ako yung secretary na may confidential funds. Ang gagawin ko, di ba, SDO. Yung SDO niya, makikipag-coordinate yan kung sino man yung pagbibigyan ng pera. Right. Pero lahat yan, dapat si SDO may report. Yung kanilang chief accountant doon sa opisina, may report. Yung report nila na detalyado, nakasealed yan. Right. Hindi nila yan ibibigay sa COA. Ibibigay lang nila kung ano yung pwede nang ibigay. Kapag ka na AOM or na red flag, parang gano'n, oy, teka lang, bakit ganito to? Doon nila ilalabas. Pero confidential pa rin yun, sa COA lang yun ibibigay. So ngayon dito, lumalabas, yung mga ebidensya nila, mukhang wala. Bakit? Sabi ni SDO, Gina Acosta, di niya alam. Wala siya alam. Chief Zuleika, Chief of Staff, Attorney Zuleika, wala siyang alam. Lahat ng accountants niya, walang alam. Mukhang nakakaalam lang yung pinagbigyan ng pera, saka si VP Sara. Mukhang dalawa lang. So, anong nangyari sa inyo? Anong klaseng INUTIL kayo dyan na wala kayong kaalam-alam pagdating sa pera? Sa tingin ko, mukhang yun na yung naging strategy nila. Don't tell anything. Yun basa ko. Well, mahalaga ito kasi ang konteksto din ngayon is yung isa sa mga pinakamalaking attack ng Duterte camp laban sa administration. At kasama din dyan yung mga ibang kasama natin na progresibo din, na well-meaning at well-intentioned is ina-attack nila yung GAA, yung General Appropriations Act. Ina-attack nila yung ayuda daw na issues, yung PhilHealth, among other things. Para sa akin, parang wait lang, if this is coming from the Dutertes, sila yung progenitor ng itong confidential fund. Well before si Pinoy ay nagkaroon ng very limited confidential fund. And Office of the President yan, may threat sa kanya, pwede siya ma-assassinate. Meron na yan sa Davao. And yung panahon ni Digong, yung parang confidential fund ni Sara Duterte sa Davao, talo pa yung Makati and Quezon City. For past 4 years na pagiging mayor niya, parang 460 million a year ang confidential funds. So, billions over the years. Yes. Ang question ganito. Nung tinanong siya sa Senate hearing ni Senator Riza, paano mo ito ginastos? So, confident siya. Si VP Sara at the time. Ginastos namin, yung confidential at the time na siya, nasa OVP na siya. Or DepEd yata yun. Basta confidential na nasa panahon na ng PBBM. The 125 yata, if I'm not mistaken. Ginastos niya sa libreng sakay, libreng tinapay, magnegosyo, something like that, di ba? Tree planting. Right. Okay. Kung isipin natin, kung ganyan ka gumastos at inamin mo na pinaglaanan mo itong mga proyektong ito ng confidential funds mo at the time na ikaw yung VP at secretary ng DepEd, di ganyan din kung paano mo to ginastos nung mayor ka. Hindi yun dapat. Modus operandi na yan, kumbaga, yeah. Hindi yun ang dapat pagkagastusan ayon sa batas. Hindi yun ang supposed to be na mga dapat mong bayaran using confidential funds. So, ibig sabihin nung mayor siya, may questionable practices na. Mali na yung kanyang paggasta. Pero ba't hindi na question? Is it because presidente ang tatay niya at that time?
Well, I'm sure matalinong yung ating mga followers, magigets nila ito 2+2 nila yan. Unless, of course, gusto maniwala sa alternative universe ng mga kaibigan natin dyan. Now, balikan natin itong issue ng Sara impeachment. Sabi ni... I rarely agree with this person, but in fairness, si Coco Pimentel sabi niya, only in the Philippines, it takes you 1 month na ma-interpret ang isang word na forthwith. Like, at sabi nga niya, baka buti nga 1 month eh. Again, bilang isang attorney, I know separation of powers yan. Klarong-klaro si President Marcos Jr. sa kanyang stance dito at saka yung respect niya for separation of powers. But as a lawyer, as someone trained in this, forget about, just going to English language. Ano po ibig sabihin ng forthwith? Immediately. Immediately. Pero kasi sa akin, ito view ko lang. In your personal capacity as a legal mind. Yeah. Siyempre, ang Supreme Court dyan, ang siyang may Of final say kung ano yung forthwith na pinag-usapan dito sa hearing sa impeachment trial. Kasi ganito yan eh. Sa akin, may gray area siya. Kasi nakalagay sa Constitution shall forthwith proceed. Pero hindi kasi nakalagay doon during session. Kasi nasa recess sila. Diba? Parang magkakaroon talaga na, dapat ba sa recess, magtuloy-tuloy na kami? Diba pag recess ka, kailangan mo ng special session. So, walang nakalagay sa Constitution na even during recess, magtuloy. Immediately. So, may magiging So may kind of gray area. Yes. Pero ang basa ko kasi dyan is pagdating sa Senado, yung recess refers to legislative functions. Pero ang function ng Senado ay hindi confined sa legislative functions lang. They also have function of oversight, they have to fiscalize. Pero wala rin sinabi. So ang sinasabi is the Constitution is a bit silent on this. So it provides room for interpretation. Yes. Hence, Cheese For me, Escudero. Yeah, of course. Kasi, di ba, kapag nasa recess ka, di ka naman makakapag-convene kung hindi magkakaroon ng special session na ipapatawag ng Pangulo. Kaya nga, di ba, pinupush nila magtawag na si Pangulo. Exactly. Di ba? So, paano sila proceed immediately kung kakailanganin pa nila yung isang special session na papatawag ng Pangulo? Dependent sila dun. Di ba? Is it dependent or is it passing the buck na ayun naman, you're free not to answer me kasi, pero, to be honest, kami sa labas, parang basa namin dyan, yung American term na buck passing. Ayaw namin galawin yan kasi baka Supreme Court, kayo mag-decision. President, ikaw mag-decision. Kaya sa iba, dereliction ng duty ng Senado yan. Kasi sa pagkaalam namin, ang Senado, hindi lang nila yung duty, yung legislative functions, kasama din dyan yung duties nila. Sinasahod sila eh. Yes. Hindi ko na alam kung nagpa-Fashion Week, Milan, kailan ba yung Milan Fashion Week? Hindi ko alam kung nagpa-microblading session yung mga kaibigan natin. Para sa akin, ang mahalaga dito is, you don't forget your constitutional duty. Saka, sabi nga natin, kung gusto, may paraan. Exactly. Pag ayaw, may dahilan. Ang sabi naman ng Pangulo, just tell me, you make a request. But, siyempre si Pangulo, alam naman natin, hindi siya pwede mag-initiate. Yeah, of course. Hindi yun Respect magandang yan, tignan. Kasi sabi na, pangit tignan, yeah. Si ang Pangulo ang nagmamadali na ma-impeach, naman, bibigyan na naman ng ibang kulay yon. So, sabi naman ni Pangulo, di ba, kayo mag-request, sabi niyo sa akin, then, pwede naman akong gawin yan, pwede kong gawin yan. So, ang hinihintay lang naman ng Senado. So, sabi nga natin, kung ayaw, may paraan. Pag-usapan din natin isa pang issue dito, yung may ni-raise si Senator Cheese Escudero na wala daw clamor. Again, meron akong problema sa argument ng clamor. Hindi naman popularity contest ang issue ng constitutional duty, di ba? Gawin mo yung kasi constitutional democracy po tayo. Hindi tayo majoritarian na kung sino mas maraming boto or popular, yun na yun. So, again, bilang abogado, para sa inyo, what do you feel about itong argument na clamor-based dapat ang mga ganitong issues na yan? Dapat ba you leave it to opinion, public opinion? Tingnan mo anong latest survey. Sinasabi ng survey na 40% for impeachment, 30%. I mean, I've seen some of the surveys, for instance. Nakausap ko yung na-interview natin, for instance, WR Numero. Meron silang survey. Ang interesting sa survey, ganito. Nung generic yung tanong na kailangan ba magkaroon ng impeachment trial, mga 20% lang undecided. And then nung naging specific yung tanong, kailangan ba magkaroon ng trial base sa case ABC? Biglang 40% undecided. Ibig sabihin,
the people still need to see a proper trial and the evidence and the counter-evidence and the litigation. Kumbaga, hindi dapat tayo umaasa sa clamor ng tao. Kasi yung tao actually umaasa sa gobyerno to do its